Hello, good morning sa tanan. Malamang nagtaka kayo bakit parang hindi ako nakakapag-post dito sa sa Facebook ko na pangatlong account ko kasi ito na Facebook. Then isang buwan ngayon. Oo. So nag-isip ako ano kaya mas maganda magpa-games ako kahit hindi pa naman tayo na monetize dito sa account na to. Oh. By the way guys, mayroon lang akong i-share. Nabisi kasi ako doon sa isang account ko kasi mayroon kasi isang teacher na ginamit yung pangalan ko at mayroong isang abogado na nakipagsabuatan sa kanila dahil yung abogado na yun ay may galit sa akin. Ngayon, binabypass niya yung demand letter niya against me kahit alam niya nasa Malaysia ako para lang mayroong malagay niya sa record, for the record na napadala niya, na-receive yung demand letter. Pasensya na kayo sa background ko kasi dumating yung sister-in-law ng pasyente ko. May madalang bata. Doon sila. So dito ako sa kitchen. So ngayon guys, ito lang yung tips ko sa inyo. Hindi lahat ng professional talaga may common sense, may isip. Mas maigi pa yung walang lisensya, mayroon pang mga pag-iisip yun. Oo. Sa totoo lang, yung mga professional ngayon ang gumagawa ng kababalaghan. Dahil ang iniisip nila, yung mga walang mga pinag-aralan, maniniwala sa kanila. Wait lang. Gusto ko pumasok sa kwarto. Kasi lang pinapakinggan ko na. Oo, hindi lahat ng doktor, hindi na yan pwedeng gumawa ng krimen. Hindi lahat ng abogado, hindi na yan pwedeng gumawa ng illegal na bagay. Hindi lahat ng teacher marunong mag-English pero wala namang common sense. Mas maigi pa yung mga walang lisensya dahil pinag-iisipan nila muna kung ano yung hakbang na gagawin. Unlike dito sa may mga lisensya na ang iniisip nila ay hindi, abogado yan, tanggapin natin. Ano yan? Kaya ako ang bahala sa'yo. So yun yung nangyari sa akin guys. Biktima ako sa isang senaryo ng dalawang tao na nagkakuntsabuhan, isang teacher sa public school at isang abogado. Para lang ma-receive. Ito ang, di ba, masasabi ko sa inyo. Ang demand letter or summon letter or any kind of letter na confidential, hindi mo pwedeng tanggapin yan. Unlike or unless sa kapamilyanong pinadalhan. Pero, depende rin yan sa pamilya kung magre-receive. Kasi ang ginawa nitong abogado, alam niya kasi na wala ako sa Pilipinas. Alam niya dahil pinost niya ako. Dalawa sila ng isang krong-krong din. So kaya kayo for awareness sa inyo, hindi lahat ng may lisensya may utak. Ang iba, ginagamit nila yung lisensya para makagawa ng illegal activities. So kaya hindi ako masyadong nakakapag-ano dito kasi kahapon yun nga, na-trace namin lahat. Isipin nyo guys sa mga new followers ko. Sa kanya talaga nakapangalan. Ang sinabi sa akin is tinanggap lang daw niya dahil yung barangay namin at magkadikit. Nalaman ko na hindi pala siya nakatira talaga dyan sa barangay na yan. Pumupunta lang pala siya during election kasi boboto. Doon talaga siya sa municipal, sa lungsod. Nakatira at doon yung bahay niya at doon siya nagturo ng high school. So sabi ko, at saka hindi ko siya kilala. Ngayon sabi ko, ang pangalan ko nakatampered. So nung chinit namin sa LBC, sa kanya talaga naka-address, kaya i-deliver sa kanya nung delivery boy sa LBC. Pagdating doon, tinampered nila niya yung pangalan ko doon sa pangalan niya. Oo. So, malaking illegal na ginagawa niya yan. Kumbaga, sabi nga ng kausap kong abogado, criminal case ito, madam. Kasi kahit sabihin pa niya na magkatabi yung barangay ninyo, hindi pa rin niya pwedeng gawin yun. Kasi nga, mangyayari dyan, kasabwat niya yung abogado. Oo. So, kaya sabi ko, sige, wala akong pakialam kung sino pa yung Poncio Pilato na yan. Kasi kung ganito lagi, dadami ang abusado na abogado kahit wala na sa tama.
So sa lahat ng mga new followers ko, salamat sa inyong pag-follow sa akin. At ginawa na namin ng action, but maybe after 1 month or 1 week ko alam, abangan nyo na lang yung interview ko, hindi ko na lang sasabihin, pero inaayos lahat ng mga ebidensya ngayon. Kasi sa ganitong senaryo, hindi natin pwedeng basta-bastahin, hayaan na lang. O, sabi nga ng abogado, hindi naman pwede, kasi pinasa ko yung statement niya. Okay, so sabi niya, iinabot daw ng delivery boy sa kanya dahil daw, sinabi daw niya, malapit lang daw yung barangay namin at barangay nila. Excuse me. Which is, mali pala. Akala kasi niya, hindi namin matitrace. Pina-check ko yung pangalan ko doon sa tita ko kung mayroon bang reserver ng pangalan ko doon sa LBC. Ang doon wala. Sa kanya pangalan. Siya na lang ang nagtamper. So, kaya maging mapagmatsyag kayo lahat sa ganitong mga senaryo. Dumadami ang mga scammer, dumadami ang mga senaryo gamit ang kanilang kapangyarihan. Oo. Alam nyo, ito lang ang i-address ko sa iyo na ma-teacher ka. Alam mo, simula dyan sa lungsod namin, at sa barangay, ang dami kong kamag-anak dyan. Ang daming public servant dyan. Pero hindi sila sumasali sa gulo dahil alam nila, iniingatan nila ang reputasyon nila. Pero sa advice, lagi kaming nagko-communicate. Ngayon nga sinabihan ako, sige nak, kilala ko itong babaeng ito. Isa siyang teacher sa Evaristo. So kung ano ang magandang hakbang, ipaalam mo muna sa head teacher nila, principal. Tapos huwag kang makipag-ariglo. Dahil naiinis na rin itong kamag-anak ko dito sa abogado na ito kasi masyado mayabang. Tapos sabi niya, bakit siya gumagamit ng tao dito sa lugar natin? Alam mo, teacher, marami akong kamag-anak dyan. Yan ang hindi mo alam. Kaya hindi ka makakalutsos sa akin. At ayaw ng mga kamag-anak ko na iurong ang kaso laban sa iyo. Dahil malakas ang laban ko na malaki ang nagsabuatan kayong dalawa nitong abogado na ito. Kaya ito lang yung pasensya ka na. Sa ngayon, kahit sabihin mo pinopost kita, of course ipopost kita dahil wala naman sa caption doon na pinost kita na kumbaga ang post doon ay depende yung caption ko doon sa ginawa mo. Binigyan pa sana kita ng oras na ipakita sa akin ang ebidensya kung return to sender. Pero hindi mo kayang maipakita. It's because bakit maging return to sender na na-receive mo, which is ikaw pala ang receiver. Ilinagay mo lang, tinampered mo yung pangalan. So sa lahat ng mga followers, mapagmatsyag kayo sa lahat ng mga nangyayari. Dahil ito, hindi lang mga shabu ang dumarami ngayon. Itong klaseng senaryo pa, dumadami na ngayon. Inaano na nila ang Pilipinas talaga. Isipin mo, attorney at saka teacher, sila ang nagsabuatan. At ang pa doon, linagay pa talaga is, pinsan niya ako. Dahil nga yung demand letter or summon letter or any confidential letter ay hindi pwedeng i-deliver ng delivery boy ng LBC kung hindi ka mag-anak. Dahil nakalagay na nga doon kung ano yun. So, ang pinalagay niya is kamag-anak ko. Yun na, ma'am, malaki ng senaryo yun. Malaki talaga ang senaryo yun. Halatang-halata ka na. Kaya sa ngayon pa lang, mag-ready ka na dahil ito na ang masasabi ko sa iyo. Hindi ako magpapaariglo. Kahit anong gawin mo. At yung abogado, ma'am, hindi yun makakatulong sa iyo dahil dalawa kayo ang kakasuhan. O, kumuha ka na lang ng sinong abogadong ibigay sa iyo nitong abogado na nakipagkasabuatan sa iyo. Titingnan natin kung hindi ka talaga matatalo sa pinagagawa mo. Dahil unang-una, dalawang buwan na sa iyo bago ka nag-inform sa akin. Tapos yung pangalan nakatampered pa talaga. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, mas mautak pa yung mga walang lisensya kaysa doon sa lisensyado. Mga abusado sila. So ngayon, pasensyahan na lang talaga tayo. Itong video ko na ito, mapapanood mo ito.
hindi ako magpapaariglo sa'yo. Mark my word. Yun lang. God bless all. Okay, thank